Ano yung ginto dito? Andito pa rin. Oh, grabe ano. Ang Mindanao ay mayaman sa iba't ibang kwentong bayan, alamat, epiko na nagpapakita ng kultura at kasaysayan noong unang panahon. Isa na dito ang hindi matapos-tapos na kwentong bayan, ang Yamashita Treasure, ang kayamanan daw na iniwan ng isang iniral pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Marami ng buhay ang nawala, marami ng pera ang naubos, pero ang kwento ay nananatili pa rin kwento. Pero ibahin nyo dito sa Cagayan de Oro City sa Mindanao, bantay sarado ang isang kuweba dito dahil sa harapan daw nito ay nakabaon ang bulto ng kayamanan. Pero bakit hindi nila ito kinukuha? Alamin natin ang kwento at kasaysayan nito. Nakaraan ay binisita natin ang Cagayan de Oro City, isang primerang lungsod at kabisera ng lalawigan ng Misamis Oriental. Matatagpuan ito sa hilagang baybayin ng pulo ng Mindanao. Malaki ang lungsod na ito, may SM, malalaking establishmento at may iba't ibang kwento rin ng kasaysayan. Dito mo rin makikita ang tangke ng CDO na natayo pa noong 1922 at ngayon nga ay isa na itong museo. Ilagyan lang po ng kay piece. Alin? Yan po, sa table. Prayer table po. Okay. Mga lumad, higaon. Okay, sige. Sir, anong history nito? Water reservoir built during the American period, 1922, so 104 years old na po siya. At sa pag-iikot natin dito nga sa lungsod ay may nakita rin tayong mga kakaibang kainan na animoy tindahan sa labas. Masarap na kapihan pala sa loob. Parang vulcanizing shop sa labas, isang magandang resto sa loob. Dahil nga sa ating pag-ikot dito nga sa Cagayan de Oro City, daanan natin yung isang kapihan dito na ang tawag nila, ang pangalan ay The Lunyard Cafe. Kung makikita natin siya, parang isang ordinaryong tindahan. Pero pagka ating pinasok, doon natin malalaman kung ano ang itsura. Pasok natin. Makita natin parang ordinary siyang tindahan. Tapos, aircon. Tingnan mo nga naman mga Kamindurahin TV, parang walang kakwenta-kwenta sa labas, parang tindahan lang. Pero pagpasok mo, ang daming customer at ang ganda rin sa loob. Maluwang. Bago natin ipagpatuloy yung ating pag-ikot, magkakape muna tayo dito. Tingnan natin kung gaano kasarap ang kape dito nga sa CDO. Mga Kamindurahin TV, kung natatandaan nyo yung dinaanan natin kanina doon na parang grocery o mini store, ito naman yung kanilang second branch na ang front naman nila ay vulcanizing o kaya ay gawaan ng motor. Tara, pasukan natin. Makikita natin yung harapan na kanilang cafe. May sirang motor, may malaking goma. Alam mo yung sa labas pa lang, parang ayaw mo nang pasukin. Parang ayaw mo nang pasukin yung itsura sa labas. Pero subukan natin tingnan ulit yung loob. Mapapawaw ka na lang talaga. May chandelier pa sa loob. Ang sikat na water rafting sa lungsod ang isa din sa dinarayo ng maraming turista, kung saan ay sumasakay ang mga tao sa isang inflatable na balsa para sa 3 at hanggang 5 oras ang itinatagal sa ilog. At ito ay sinubukan din namin. Kapag ka hindi ka sanay sumakay sa ganitong galawan ay talaga namang kakabahan at kakabugin ang iyong dibdib.
Pero ang nakaagaw ng pansin sa amin sa lugar na ito ay isang kuweba na kung tawagin nila ay Makahambos Cave. Ang Makahambos Cave ay isang makasaysayang lagusan sa bahagi ng tropikal na kagubatan at ito ay nagsilbing taguan ng mga sundalong Pilipino noong Hulyo 4, 1900 kung saan naganap ang unang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. At ang nasabing kuweba rin ay tinigilan ng mga Hapon noong ika-2 digmaang pandaigdig at dito pumasok sa isipan ko na makipagkwentuhan sa isang bantay ng kuweba. Mga Kapiturayon TV, dahil sa nandito na nga tayo sa Cagayan de Oro City ay pinuntahan natin ang isang makasaysayang kuweba. Pero bago mo marating ang lugar na ito ay kailangan mo munang maglakbay na mahigit 10 kilometro. Ang ginawa natin ay nagtaksi na nga tayo para mabilis nating marating ang Makahambos Cave. Dahil dito, naging makasaysayan ito dahil dito natala ang unang panalo ng mga Pilipino noong nakaraang digmaan noong June 4, 1900 sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Yan ang ating papasukin ngayong araw na ito para maipakita ko sa inyo kung ano ang itsura na nasa aming kuweba. Tara! Tara! Gaano kahaba ito? 57 meters. Yung taas nito, gaano kataas? May idea kayo? Itong butas na ito, matagal na. Matagal na, sir. Hindi yan katulad ng mga nababalita natin na nagmimina. Ibig sabihin, may nakakapunta ba ng tao doon? Kami din, sir. Hindi namin Inakit mo na Oo, yun. taga dito lang. Dito kami, sir. Kasi yung tao doon sa... May taguan Oo. talaga ron. 7 tao pa yun. Kasya na. 7 tao doon sa maliit na yun. Grabe, talaga hindi makikita na kalaban. Kailangan mo lang talaga doon para mabuhay. Dito rin sa likod ng kuwebang ito, dumaan yung aming balsa na sinasakyan kahapon. Hindi. Sino may sabi na may kayamanan dyan? Yung taga rito, nakalaban siya. Ang lulong niya, nakalaban siya. Yun ang hit ng mga gerilyang Pilipino dito. Ngayon, nung hinuhukay na, inabot na ang araw. Stop ng gobyerno. Pina-stop ng government. Eh, nakita yung pakong iligan. Kasi maliit ang pakong iligan. Di hanggang sa ngayon, andyan pa rin yung kayamanan. Kaya nga, maraming mga tayo. Hindi Oh. naman tayo pupunta ng mga tanong dito. Dahil ka lang nila. Palagi dito sila. Saka yung mga hapon, samahan ng mga Eh di ibig sabihin, tinigilan din to ng Hapon. Pinigilan din. Ah, kasi pagka tinigilan ng Hapon, talagang... Kasi ang mga hapon, minto yan, pag mayroong tubig, dito, maraming tubig. Kaya nga, dito, pinag-awayan nila dito. Kasi maraming mga pinto dito inilibing. Doon sa gilid ng kalsada, nakuha ng pakpo dyan, pininto ng driver kasi nakakuha rin. Nakakuha rin ng ginto. Hmm. Pero yung ginto dito, nandito pa rin. Oh, grabe ano. Buti hindi kinukuha ng local government. Pinag-awayan lang kasi yung magigibay ko. Pag nakuha dyan. Kasi pag nakuha dito, ang malaking pundo na ito, ang dito, andyan. Meron dito, punit na. So, Babagsak. Masira ang... May posibleng bumagsak yung... Eh, grabe ano. Yun ang kayamanan dito. Kaya nga pinabantay ka. Para hindi mapasok ng kung sino-sino. Sino-sino, pasok. Masira ito, wala nga responsibility. So, dito, Hindi. I mean, hindi naman yung iba namang napunta rito, hindi naman nila alam na may kayamanan dyan, di ba? taga rito lang. Taga rito lang. Sa Tato. Alam mo. Eh, grabe ano. Paano naman pagkuha niya? Siminto naman niya. Makapal siguro semento niya.
At saka hindi basta-basta yun pagka hindi alam ng gobyerno. Hahabulin ka rin. Kung tonelada yung naan dyan. Hindi rin makukuha. Yan. So ayon dun sa ating napag-alaman na nakausap nating bantay, kaya daw hindi kinukuha ang kayamanang nakabaon ay posibleng bumagsak ang kuwebang ito. Kangahanga at sasaludo ka talaga sa pamunuan ng local government dito sa CDO na sa halip na kunin at pag-intresyan nila ang kayamanan ay mas ninais pa nilang bigyan ng pansin na ingatan ang kuwebang ito na parte ng kasaysayan ng Pilipinas na mas higit pa sa gintong kumikinang. Hanggang sa muli, Mindurayon TV.